Mayong buntag mga mahal nga mga kaisunan. May buntag. Mas mayong itong ano, minaw sa alawiton sa Diyos tungod kay pindot yun kayo ang mga pagday, pagsimba kung itang tanan ang mga ta. Yun ba? No? Tungod kay ang pinaka-importante nga sa atong pagsimba, ining pag-ampo, una ang pagday, yun ang pag-awit sa atong mga Diyos. Yung pa sa Jesus kay ang Diyos, no? Tanan ng mga binuhat. Isang gani o kanang mga tanom. Kung yung masabtan sa Biblia kanang ilang pagpaling-paling sa ilahang kanang mga dahon mo na ilang magdaig na sila sa Ginoo anak. No, umabot ang panahon nga makita gyud nato nga tanan ng mga binuhat buyok-buyok gyud sa atong Ginoong Dios. Muna ang atong mga pagtahod, pag-ilang ang atong Ginoong Dios. Mao gyud ang pinakagamhanan sa tanan ug wala na lain. Amen? So, before ko na pastor no, assign nili kani adto wala gid sa kung una-una nga alagaran ako ang Dios kay tungod kay naapata sa kalibutan nga dautan daghan kaayo ang mga buhat na nahimo nga wala gyud makapahimot sa Ginoo pero kay nangandoy man ang atong kalag. Itagaan tag hunang-huna nga ato yun nga masusi pag-ayo ug masumatotal nga asa ka padulong kining atong kalag panahon sa adlaw nga kuhaon na ang atong kinabuhi. Usa tungod sa kadautan sa atong pagkatao tawag ko sa Ginoo ikan sa pagkasasala usa ako ginidayon ang Diyos ng pasalamatan ko pag po niya ang aming ginabuhigan sa pagkapalainom pagkahimamay no sugarol daghan pa mga bisyo ang atong mga nabihan kanang inom di halos di na ko makuha sa akong ginabuhigan niya na inigmata sa natin sa kabuntagon kadlawon pa lang alas 3 atong bangon ko anak kay mangita ko atong nagtulok-tulok na beer sa kabugnaw duha ka botelya atong tungabon ana ay pa mo kondisyon na kung grabe ako mapag-ampo sa Ginoo nga Lord mahuas pa ka ko ani makuha pa ka ko ani matang sa bisyo nga kada tubig kada nagsige na kong himog resolusyon panaan na pagpagpun ako sa akong kinabuhi pero ang tinuod ay kung kita lang igsoon dili nato kayang mag-uhon natong kinabuhi dili itugyan usap sa Ginoo ang imuhang kaugalingon no isurrender mo sa Ginoo usbon niya ang imong pagkinabuhi eh wala matago sa iyang mga mata, dayag kaniya ang tanan nimo mga binuhatan. Na mo nay buhat sa kaaway. Gigisilsil sa imong alimpatakan kanunay. Usa sa diya nga dunay pastor nga naningkamot yun adlaw-adlaw iya kong natuon sa balay bisag naapagos kahubog, bisag matulog ko ulaton ko niya nga mubangon kumustahon ko niya nasa andam nga ihatag sa kuha iya din kong sira sa kulang sa niya ng pangutana sa padulong kalag panahon nga kuhaon ako sa akong pagpaningkamot unang-una lagi dili ko maminaw sa iya pero nadugay gigaman ko sa Holy Spirit tungod kay niabot pang yun sa unaw na nga
Grabe ang mga sakripisyo nga gihimo sa Ginoo, daghan na kaayo mga pamaagi nga gigamit niya aron lang makabalo ko sa kamatuoran. Pero wala gyud ko tagad. Pero sa diha nga nakahinukto ko nga tuod dahil kabalo. Una karon sa grasya sa Ginoo, nag-eskwela mig Bible in 2010. Gani nagka-classmate pa gani mga Flora sa kung sa Bible, nakay mga uban igsoon diri nga naka sit in po lahi gitong adto kag Cagayan mga seminar karon po nga mga panahon na napod bigyan undergo nga kining seminar po sa about sa John Maxwell nga book of John Maxwell nga amo ginatun-an. Grabe jud ang pampamuhat sa Ginoo. Sa kung atong naunaan mga igsoon, wala tayo laing pilion. Diba lang, di ba? Kaluwasan o kalaglagan. Kaya gusto tayong kaluwasan, busa karon kabuntagon, tubuti ko sa pag-share sa pulong nga kitagana giandam alang karong kabuntagon. No? Kay dili lilong dili kudayag alang kanato ang atong kaaway dining kalibutan daghan kay ginabuhat, mas daghan pa na silang teknik, no? Daghan na sila ginahimo, ginaplano aron pagguba sa kinabuhi sa mga Kristohano kasama kanato. Daghan, no? Dayag sa atong mamata, sa atong manunag, masabta na nato ang kaaway wala matulog, no? Unang Pedro 5:8 o 1 Peter 5:8, yun pa diha nga ang atong kaaway kinahanglan magbinantayon ta tungod kay ang atong kaaway nga maong yawa naglibot-libot ka nato sama sa liyon nga nagmulog nangita og tukmonon sa to pag-isog sukog kay siya labi na gyud ka usangpit kas ngalan sa Ginoo suko siya, no? Kay ang kaaway nato dili siya gusto ra ang maimpirno, busa mangdamay mangdanig na siya, busa usahay makahimo kag dautan kay iya kang ganihon tintalon kaniya, di ba? Daghan kay tentasyon sa kalibutan. Mao na ang pamaagi sa kaaway ang si Satanas, ipunting niya sa tuah murag nagpana na daan, isaytan na taning daan, no? Kung atong balikan unsay gihimo ni sa halas didto kang Eva, no, sa Genesis, di ba iyang gitintal si Eva, giingnan niya nag-ingon pa dayang Ginoo nga ayaw kaon ang prutas nga naas tunga. O giingnan man mi dili na tinuod, iya pag gibaliktad ang lumatunan, istingi og kaon para makabaton kag kaalam nga sama kaniya. Mutaas ang imong kinabuhi. Kauna, matilawan nimo unsa ka langit. Ang ginili sa Dios mo'y ginapangita sa tao. Mao na tintal si Eva, nakakaon siya sa mga prutas, no? Wala man ginganig unsa to nga prutas, dili man puto si apple. Pero lahi siya nga prutas, lagi kay wala to diri, tuara to sa Eden. Gikaon niya, unya iya pag yung gihatagan ang iyang bana. And then dito, naabli ang ilang huna-huna, nakita nila nga sila hubo. Ang unang sala sa tao, ang pagsupak sa balaod sa Diyos. Amen ba? No, muna nga sa atong pagkinabuhi isip mga Kristohanon, kay daghan ang ginahimo ang kaaway, daghan siya paagi. Niya kita po, gusto tang maluwas pero wala tay pamaagi. Di ba? Di gihapon ta maka lahutay. Kay harangan man sa kaaway. Ingon pa gani nga kung gusto, maraming paraan, di ba? Pero kung ayaw,
Yan na ang tao. Kung gusto gid ka ana nga mabutang, daghan kag pamagi. Pero dili ko ka gusto, daghan kag pasangil. Amen. Kung gusto ka maluwas, daghan kay pamagi pod. Pero magbantay lagi ta. Kaya ang kaaway nagpunting na daan, nag-snipe na daan. Murag sniper. No? Ako gihangyo ang tanan sa pagpaniwa kung basahon ang pulong sa Dios nga nakasulat sa Efeso 6, no? Ngayon dire, sugod tas versikulo 10. Sa katapusan, liko na ang iyong kagalingon diha sa pagpakigiusa sa Ginoo. Pinaagi sa iyong dakong gahom. Isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol ka mobatok sa mga pagpanglimbong sayawa. Kay wala kita magig-away batok sa dugo ug unod, kundi batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom ug sa mga daotang gahom nga nagmando ni ining kalibutan sa kangit-ngit. Busa dad-a ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios og inig abot unya sa daotang adlaw makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibok o pagundang hangtod sa katapusan, no? Lukso ko sa verse 18, ingon diri, buhata kining tanan diha sa pagampo o pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu tungod niini pagbantay kamo og lahutay gayod pagampo kanunay alang sa tibok balaang katawhan sa Dios. Alang usab kanako. Pagampo ta. Dalay ko na bala ang Diyos na yung taknaas kamuntagon. Malipayo nga mong kasing-kasing na nag-uul ka nemo, nagkapasalamat. Kung kay wala mong pabagi ang imong mga anak. Gitugutan mo makadangat kami nining kamuntagon ani nga dapit, Lord, aron sa tuyo nga simbahon kanamo pinagi sa espiritu sa kamatuoran. Salamat kayo sa proteksyon nga imong gihatag bisan pa, Lord, sa mga panahon apan kung may nakita kang mga pagkulang sa imong mga anak, Lord, pasayloa kami sa among mga kasalanan, sa pulong sa unang pinumatan, ug himoa kami takos sa among pagsimba. Kinita nang ipangayo gisalig, hatagi ako sa kaalam pagpadayag niini. In Jesus' name I pray. Amen. Amen po tayo sa so, yun pa, dayag alang ka na to, ang tanan nga ginahimo sa kaaway. Busa ang gihimo sa kaaway kay ingon man ang John 10:10 nga ang kawatan mo ani aron sa pagpangawat, no? Kay mo may yang misyon sa kalibutan. Pagpangawat, pagpatay o paggaglag. No, kita nga mga Kristohanon kung naa may nakawat sa tuang nga mga butang, no? Lunay accomplishment ang kaaway na to. Pero pagpatay o paglaglag, wala siya gahom. Amen ba? Tungod kay ang Diyos man ang tagiya sa atong kinabuhi. O niya ang atong kinabuhi kay daan ang nakalatid. No? Sa Job 14:5, ingon niya, ang kinabuhi sa tao daan ang nakalatid. No? Ug ingon pa sa laing terminos Biblia nga walay makadugang niini walay makapakunhod. Usa kung sa unsang paagi mamatay, kala kabubuton sa Ginoo. Mamatay ba ka sa sakit, mamatay ba ka sa kadato o sa kapobrehon, kabubuton na sa Ginoo. No? Kaya ang pagbangutan 3:37 nagaingon nga ang kabubuton lamang sa Ginoo may kanunay nga tuman. Ang maayo ug ang dawtan mahitabo sumala sa pagbuot sa Ginoo nga labing halangdon. Walay tao, walay pagbuot sa tao nga matuman. Amen ba? No. Balikan nato ang atong mensahe mga igsoon. Ngayon diri nga kung saon man nato sa unsang paagi nato mabatukan ang atong mga kaaway. No? Sa unsang paagi nato buhaton ang pamaagi
aron nga mapanalipdan nato ang atong kaugalingon, labi na gyud ang atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Ingon pa, igsoon, sa verse 11 sa Ecclesiastes 3:1 ngadto sa horizon. Ingon pa, ang leksyon nga atong tun-an karon mga igsoon, kung unsaon ang paagi nato mabatukan ang mga distraksyon sa atong kinabuhi. Sumala sa atong kasayuran ng matag tuig daghang mga butang nga nahimong babag ng mga sirkumstansya, temptasyon, persecution nga atong atubangon sa Dios o atubangon sa atong kinabuhi, no? Sa atong pagkinabuhi isip usa ka Kristohanon, daghang mga gayon nga moabot kanato ang kaluyahon. Di usahay laayon ta, di ba? Maglaay man sige atong simba ta, di ba? Unya wag gyapon kay buhaton. Kung naara ka sa balay, kung naapog ka sa imuhang trabahoan, murag kulang imong paminaw, nga naman tungod kay naagpabilin sa imuha ang pagpamuhat sa balaang nga Espiritu Santo. Usa mabot ang mga kakulahon, mga pagtintal, no? Pagkawalay gana o burnout sa pagtuon sa pulong sa Dios, sa pagsimba, di ba? No? Daghan pa ang dilibot, pero kining ka nga dilibot ipasabot nga igsoon nga kining tuiga nga atong kasamtangan karon na amantas kinatungan sa tuig, no? Wala na tayo maengkwentro nga mga distraksyon sa atong pagkinabuhi. Busa ang angay natong buhaton dapat mahimo kitang andam kung sa unsang paagi nato kini mapakigbatukan. Di man na nato igsoon o atubangon nato, no? Iyon ang atong topic, sa unsang paagi nato tubangon ang distraksyon sa atong kinabuhi. Dunay tulo ka mga butang, no? Gani daghan gyud ni, pero pipila lang ako ang atong maabot karon. Yung ba dapat na atay ligpon nga pagtuo sa atong Ginoong Dios. Amen ba? Amen. Efeso 6 10 o 12 ingon diri. 10 ngadto sa 12. Sa katapusan, ligpuna ang inyong kagalingon diha sa paghigusa sa Ginoo, pinaagi sa iyang dakong gahom. Isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo, aron makasukol ka mobatok sa mga pagpanglimbong sa yawa. Grabe kalimbungan ang yawa. Kaya bisan gani itong mga nag-inom pa, yung mga Kristohanon, o niya danihon din sa mga barkada na siyat sa ka, di Kristohanon ka na, mutanong din sa una nga, respeto lang, respitar lang, diba? O niya, ang bagay na yun, muna nga baliktaron ang kamatuoran. Kaya bisan ka ng pait, himuon ka ng pakatamiso na sa kaaway, no? Kung imong basahon sa Isaiah 5:11, no? Kakanang kapitulo 5 imong basahon niya, baliktaron sa kaaway ang kamatuoran. Kaya bisag pait himong tamis. Kang aw nimo ang tanloy hawt imnon lami kunong imnon. Pero ang tinuod pait halang. Di ba? Limbungan lang sa kaaway. Muna nga pagpamuntirya sa atong mga kaaway, batok nato nga kitang mga Kristohanon nga nangalagad sa Ginoo, danihon tinbalon kita, no? Sa mga nagtrabaho sa mga daghang kumpanya, uban gani pagkasulat tungkol sa mga temptasyon, pagkahimo og pagpangawat, istapa, di ba? Daghan ang nagkalain buhat sa kaaway nga mahimo nga
mahitong pawag ta sa kaalautan. Busa ingon pa nga isulob nato, no? O isulob nato ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kanimo para makasukol kita. No? Batok sa pagpaglupig sa tanan nga mga buhat sa mga kaaway, kay naghimo siya nagkalain na paagi aron kita ma-distract, no? Pwedeng tentasyon, pwedeng pakig-away. So, gani aning naging adlaw, grabe gyud ang pagsulay kay tungod sa among topic nga about sa humility, humbleness kanang pagpaubos ba. Kaya nagtinubagay mi sa akong magulang. Tungod kay iyang gitabang sa akong igsoon, iha na magikwenta. Ingnan ako nga, mutabang pa mga o iyang kwentahon. Igsoon man na nimo, di ito ka ito yung mangho dito sa usami. So, di na ito tagal kwarta. Kung mo lagi kayo mo gitabangan, hindi na nga nimo kwentahon. Ano ang nakaparat kay kanang mag-istorya ni Dugay, mahimo ng dautan ang akong mga panubag sa iya. So nasultian hinon ako nga mas may pa siguro di ta magtingugay. Isa mo tinulay yung kasuko. Mas may dagdi ta magtingugay kay di wala pa ibikil, di ba? Pero ambot gano nabungat ko to nako isulay gito kayo. Dito na noon. Nisamot ang iyong kwan. Sige. Pila ka to sa una wa tay tingugay. Sugot ko. Lakaw din siya. Grabe ang iyong kasuko ba. Kaya nanumboy na kuno ko. Pero ang iyang istorya, gi-open niya nga, naitaw ba nga, nasuko sa kong magulang, kadapog na magutang kong magulang, nga, niadto kuno siya dito, sa Maramal. Itulong-tulong siya kay gano nga, ani-ani magadri, kita ka rin, kung sa magadri. Di mo magulang, dako kay utang. Kung saan nilabot na ko na siya. Pero ang iyang istorya, nagtuos na gusto mukaon ko sa ilang balay. Ako pang giingnan nga, ngayon man lagi si Dudong Antos ko. Unya, huwag magkakamukaon. Agoy, ang iyang istorya kay pag-iuna ko nga, basig nagtuto siya nga mukaon ka. Ang iyang na pong pagsabot, nga ako kuno ang nagpintas kaon. Mukaon mo. Ito, kag mukaon po diya sa imong karon. Gawa na lagi. Nasayop na gini pag-interpret nila. Dili man ako nagkwenta, ikaw naghisgot nga basing ang unang-una nimo sa tao nga magpulisok nimo, mukaon ka. Ako nang gi-rewind sa imo nga. Dili kay ako minangwinta kay bisag sukad pa sa una wa gid ko mangwinta. Grabe man gid ang kasuko kay una-unaon ko nang ako na iyang nakaon ko no kay nangaon man niya to. Grabe yung pagsulay sa kaaway ba? Kay kanang kalipay ninyo sa inyong mga igsuon. Kalipay sa tigong pamilya, gupon pa na niya igsuon. So, sa pinangilan niya, magbantay ta. Kay nagpaminaw si Ginny, nag-inin siya nga. Di siya katingog si Ginny, kay ano kang inatong muna-una ni Berto. Nagitubag naman ako, giriwain naman ako to yung istorya. Ako nga yung igihimong na utang. Di na ako kamu mga inoy mga bintahoso kayo. Natubag hinon ako na. Tanawa ang gihimo nimo sa atong inahan. Ni adto dito usamis kay nidangop sa imo imong isipa, nagilak sa ilang ro. Suko man kay siya kay wa gud to kabalos din ni anak. Nang naabot po sa akong wa di ko kapugon ba. Pero gisulay lang yung Diyos Ginoo. Kanangay ko pa sa ilo nga Lord, sa ilo ako. Moto nga, naghimo pa maagi ang Ginoo. Naman siya giharvest nga limon. Butang niya sa multikab na limtan man niyang dala. Kaya akong gihato dito. Pagkabot dito may gani kayo, nakitingog. Glory to God. Akong tanaw mo nabalik ang iyang pagkagat sa kuwa. Niya kagahapon gipadalan siya kwarta sa iyang anak nga 5,000 kay ipalitay og cellphone. Ihubog mo na niya. 2,000 rin na bilin.
Na iya na nang gihatag sa mo. Oh, nya kay hubog ko diyan. Ipalit ng cellphone. Ano naman yung tag-cellphone na tag-2,000? Kaya original. Na. Yun na, ingon tong iyang anak na, kuwaon lang na ito ni di kay kasi mahulog ko niyo. Dagi pangitaan na mo dito ka ng mga record na original na mabuhay tag-2,000. Aya pa siya na maayo yan buot. Siguro dito kagayot, di ba? So kita dapat mag-andam ta, magbantay ta. Tungkol kay daghan kay buhaton ang kaaway, nagkalain-lain ang pamagi. Kaya matod pa sa 1 Peter chapter 5 verse 8. No? Be watchful. Kaya ang atong kaaway, naglibot-libot like a roaring lion, nagmulog sa kasukok. Bungo gini karon. So ginana ang buhat sa kaaway. So masuko ang kaaway igsoon kung mga lagad kita sa Dios, mangita siya og pamaagi aron nga kita iyang madali og mapalayo sa presensya sa Dios. Usa matud pa sa verse 10 sa katapusan liguna sa katapusan liguna ang inyong kagalingon diha sa pagpakigiusa sa Ginoo pinagi siyang dakong gahom, no? Nang likuno na to gamit ang gahom sa Dios, no? Kaya pasabot sa ato nga atong kaaway dili makita. Wala kita nakikaaway, nakikipayt sa unod ug sa pinaagi sa atong physical na pagpakig-away. No? Kaya kung makig-away tag tao, lupig hapon ta. Di ba? Gamitan hinuon tao mga hinagiban. Unya kita kay naay-limit ang atong pagpakiglalis. Pero timan ang ato ang giingon sa Biblia igsoon nga ang atong kaaway dili makita. Daotang matang sa mga espiritu nga naghari niining kalibutan na. Di ba? Gihisgutan pa ganito sa mga pangulo, no? Pangandam kamo, gamita ang kamatuoran, no? Sa pa, ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo, gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada. Busa ang imong memory verse gamita gyud. No? Iyon pa sa 1 Peter chapter 4 verse 7. Oh, James, Santiago 4:7. Pag masinugtanon kamo kanunay sa Dios, suklinin ninyo ang yawa ug mukaratin siya. Sukol ka siyawa pero ayaw gamitig sundang. Ayaw tiunig pusil. Pwede na mahadlok ang yawa. Gamitig pulong sa Dios. No? Usa kinang daghan tag memory verse karong panahon na. Tigom tag memory verse. Atong panalipod gamitan nato ang pulong sa Dios. Nakasulat sa Biblia. Mga igsoon. No? Ang hinaot ko nga atong masabtan ang pag-ayo. Buhat ka kining tanan diha sa pag-ampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. No? O tungod kay ang atong kaaway, no? Ang mga pangulo sa kagamanan. Di ba? Gani ang atong nasod nga Pilipinas. Grabe ka kiyos na ang korupsyon. No? Palingkod na pagbalik ang itong ipapahawa. No? Di na ito mag-isgot pero wala gi sila kahadlok sa pagpangawat sa muna silang nagpagamit sa mga kaaway. No? Naglisod ang mga katawhan pero sila nagpahayahay sa mga nindot ng mga gara ng mga kagamitan. Sakyanan, mabag man diha. No? Muna sila ang ginagamit, nagpagamit. Manigisgutan diri sa ingon dira sa mga namunuan. Sa kadamhanan, bisan sa kahanginan. Kanang sa kahanginan o sa kalangitan, muna nang daotang espiritu nga dili nato makita. Nga mao ang atong kaaway. No? Ang atong kalikod, ang atong kadasig, no? Nagikan sa Dios sa atong Ginoong Kristo ang atong pagtuo kay kung nagikan lamang kini sa atong kaugalingon
dili kayo kita magmalampuson ng igsoon. Kung sa ato lang kaugalingon atong gisaligan, dili ta magmalampuson. Kung sa ato lang, no? Kahibalo. Bukta na ato kini, magpabilin kitang likon sa atong pagtuo o mas damor nga maglikon kita sa atong pag-alagad kaniya. So, ang kaaway nga nagahimo o nagaingon nga dili talikon, usay mo abot sa tong nauna ba nga buya ra gid di kakaya ana. Mo na intip sa kaaway sa tong nauna. Di na ako nakaya. Di mga estudyante. Hindi ko mo pala yung eskwela kay wala ko kaya. Mahal mga isod man kayo ang topic. I-inject sa dautan. Ayaw na padayon kay di mo na kaya. Di ba? Isang ganit sa mga negosyante nga tagaan na o pamakaagi aron makasugod. Buhingan pa gid amorog. Hindi man siguro na kuna kuan linya. Di ba? Kay baliktaron lagi sa kaaway ang imong plano nga nindot kay nga plano nga unta makatabang sa imong pamilya. Iya pag gyud kang hungungan nga dili nimo kaya. No. Butang nga iyahang isulod sa atong una-una. Sa dili kita angay mutuo o magpadala kaniya ngayon dili katabangan sa Dios. Muna iyang isulti sa imo. No? Tungod kay ang Dios mao ang atong kalikon, yung ang Salmo 73:26 mao nga sa unsang paagi nato atubangon ang mga distraction sa atong ginabuhi. No, ang number 1 is doon na tayo ligon nga pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo. No? Unsa pa? Unsa pa ilain? No, ayaw pag-focus sa mga butang niining kalibutan na igsoon. Bagkus ang atong i-focus ta sa atong Ginoong Jesucristo. No? Usahay mag-focus ta ug natay bation, mag-focus ta. Natay na siguro ko ani. Kaya nag-focus ka sa imong balatian, muna makaingon ka, matay na siguro ko. Pero kung focus ka sa itong Ginoong Jesucristo na nakailanguman, kaayawan sa imong panglawas. Amen ba? No? Piso 6:12. Kaya wala kita mag-away batok sa dugo unod. So ang atong kaaway mga igsoon, dili mga tao kundi mga pangulo nga may gahom sa pagdumala. No? May gahom kini inining kalibutan na. Katong giingon ako. Bisan ang atohang administrasyon nagapangurap, nagpagamit lagi sila. No? Mas gahom sa kangit-ngit, may gahom sila sa kangit-ngit, gigamit nila ang nagkalainay paagi sa pagkadautan. So, unsay angay natong buhaton, mabatukan nato, dili gid ta mag-focus, no, sa mga butang niining sa atong makita. Sa atong makita, mo na iya atong tinguma, di ba? Usa ka isip, usa ka adunay usa ka leader. Kauban nato, leader. Inanghit, pastor, mundang nang uspa ka leader. Mundang na ko kay umong ko negro. Ana siya. Ingon siya nga, ano, mayingon magagawa ka negro. Gigamit naman kasi Ginoo. Gitaris siya. Nya, mundang na ko, pastor, kay wala gi ko nalipay ani. Daghan kayong mga igsoon nga. Mga ngilad og mga batasan. Kung nag-focus siya sa iyang isigkataw, di ba? Mga muundang lang ko. Napay uban diri nga mga isnabiro kayo mga isnabira. Isulti niya kang pastor. Ngotong nasubo si pastor. Nakig-meeting siya sa amo, pero kaya to siya nakikitawag meeting. Ingon na siya nga pagkuha og tubig isulod sa baso.
ana siya nga kung saan na ako pastor itungtong sa plato kuna ang baso niya libutan ng simbahan yang gibuhat tanaw na to og mayabo bagdili ala libot sa libot pag abot niya dito narang baso pastor na apang tubig sa very good wala yun na yabo di ba okay kayo wag yun mayabo yun sa man yung pagpagi nga nakalampos makana diri sa simple lang pastor nagpupos ko daghan kayo na nakikistorya sa kuwa wala ko tagda no daghan ko mga nakita diha ng mga distraction pero naabot ko diri ingana diha ang atong pagpangalagad sa Ginoo son ingon si pastor nga ingana sab ang atong pagpangalagad sa Ginoo ayaw ba pangtahi ang imong isikataw no kung makita ka ang imong igsuon ang imong kauban sa simbahan dautan og tingo dautan og sultian ayaw pagfocus ana at pugka kang Kristo ingana ang atong pagpangalagad sa Ginoo dili kay kana siya unsa man siya nga kuan diba maka-distract mo na siya maka-discourage mo na siya nga igsuon lain kay sultian wala pa hino pero ato lang tanggal na nato pag-igsuon usa ka leader nagdalag tubig puno tas plato ano ka sure gapon siya libot pag yung pastor nga puno man uwa man lagi na yun very good ingana sa pangatong pagkinabuhi sama sa usa ka Kristiyano kadili nato pasagdan nato atong mga igsoon nga dautan pagkus tambagan ng Ginoo nato kung dautan ang binuhatan amin ba fokus ta diha sa atong Ginoong Jesucristo tungod kay siya lang ang atong sandigan siya ang atong dalangpanan matod palagi sa Santiago 4:7 pag masinugtanon ka mo sa Dios sukli ninyo ang iyawa kanang mga tentasyon kanang mga paglinla sa ato nang mabatukan kay ingon ang pulong sa Dios walay mga tentasyon nga dili nato kayang dawgon dili mo sugot ang silor na tintalon ka madani ka no tinuod ka nga Kristiyanon ligunon kaniya unsay kining mga gitawag nga kahimanan unsa dining mga kahimanan nga atong kinahanglan nga gamiton base gihapon sa mga bersikulo nga atong nabasa gikan sa Efeso 6 padulong sa 18 no kining build ito build of truth bakos sa kamatuoran kinahanglan nga hugot ni siya nato nga isulog ano ba build of truth unsa gani kamatuoran mo na itong barugan pero kung dili gani kamatuoran wala gani gitudlo sa Biblia nga dili pagtulunan sa Panginoong Kristo dili nato kasi dawaton amen ba no build of truth ikadua breastplate of righteousness kanang salipod sa imong dugan no salipod sa kamatuoran kung unsay matuod may imong barugan amen ba number 3 is shoes of readiness ingon pa sandalyas isulob ang imong sandalyas shoes of readiness to preach the gospel una ang tinod nga Kristiyanon mulakaw na siya ug asa niya siya padulong kung duna na siya ka istorya mangita gina siya pagi unsaon niya pag-share ang kamaayo sa Ginoo readiness di ba shoes of readiness to preach the gospel sa matag lakaw nimo sa matag pikang nimo may katubang mga kaila mga amigo nimo isir nimo unsa ka maayo ang Ginoo nga gihimo sa imong kinabuhi sabtan nagson kung unsa gani ang gihimo sa Ginoo nga maayo imo po siyang isir glory to God kaayo sister so glory to God kaayo God nga ani gud na itawo sa kinabuhi kumusta mo ha
Bago pa mo mag-meet, pwede nito i-share ang pulong sa Ginoo. Gano'n man. Susubre nito preach the gospel. Andam kanunay nga nga isangyaw ang pulong sa Diyos. No? Diba? Shield of faith. Muna yung salipot sa kamatuoran. Helmet. Helmet of salvation. Si Brad Ricky mag-drive og motor kung walay helmet. Tang-aon gid nimo, dili sa safety. Amen ba? Dili ka safety. Kinahanglan nagi kay helmet kompleto ang imong gear sa tuhod, sa siko, para nga wala gyud. Bisan pag matumba ka, mabalintong ka, mubarog lang gihapon ka mamapa. Diba? Ingana. Kay samtang naglakaw ta, wala tayo helmet, pareha ng sundalo, ay mga sniper. Headshot ka pa ni. Wala pa nalipod, helmet, nagsimbolo sa kaluwasan. Itawag og helmet of salvation. Muna nakasulat sa Ephesians chapter 6. And then number 6 is swords. Ano yung swords? No? Swords. Ang espada nga mo imong hapak dito sa kaaway. Kay kita mga Kristiyanon, dili lang puro lang tanga, puro sagang lang tapin mi. Di ba? Dili gyud kinahanglan na puro lang ta sagang, puro likay. Kinahanglan mo abante po ta, mo atake po ta. Na gamit ang espada nga gingon swords, swords. Di ba? Mo na nga pulong sa Ginoo. Dili kay sundang imong gamiton nga espada gid nga tinuod. No? Pulong sa Ginoo. Muna ihapak nimo dito sa mga kaaway in Jesus name. Di ba? Pulong sa kamatuoran. Ang ngalan ni Jesus Christ, word gyapon na pulong sa kamatuoran, pamhadlok sa kaaway. In Jesus name, hawa mga dautan. Di ba? Pag mulitok lang kang in Jesus name, hadlok kinang gaway. Muna nga gamiton ila pulong sa mulitok sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Amen ba? Sa verse 18, ingon diri, dili ta magtapos. Buhat ta kini tanan diha sa pagampo o pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod niini pagbantay kamo ug lahutay gayud. Pagampo kanunay alang sa tibok balang katawhan sa Dios. Sa buhaton, ang last prayer ka ng mga pagampo. Kanya, buhata sa tanang paagi. Lord, proteksyon ko. Ingon na ng imong pulong, ingon ka. Panaligdan ko ikaw, tabangan ko ikaw. Di ba? Isaiah chapter 41 verse 10. No? Ayaw kahadlok, kay ligunon ko ikaw. Tabangan ko ikaw, ituboy ka ikaw, pinaagi sa itong kamot sa akong pagkamatarong. Kung mag-ampo ka, gamitan yung verse ng Lord, ingon ang imong pulong. No? Busa, maning kamot kita sa pagkinabuhi ang matarong, aron may katungod nga mo claim sa mga saad sa Ginoo sumala sa nakasulat sa Biblia. No? Kaya wakang kay katungod nga mo claim anak nga mga saad sa Ginoo, kunya dili ka ibol nga angayan nga mudawat anak nga saad kung wala ka naghimog matarong. Amen ba? Kung kinahanglan nga maghimo ka, magkinabuhi ka nga isip ko sa Kristohanon, aron nga sa panahon sa atong pag-ampo nga Lord, ingon ka, dili ka mubiya nako. Hebrews 13 verse 5, di ba? Dili ko kamo taliktan o dili ko kamo biyaan. Dili ko usab kamo pakaulawan. No? Kita nga mga Kristohanon nga naghimog matarong doon na tayo katungod nga mo claim anak nga Lord, ingon ang imong pulong. No? Mark 11 verse 24, kung mag-ampo ka, tuuhi nga maimo gayud kini ug madawat gayud nimo kini. Di ba? Kita nga matarong, kita nga nag-ampo, naghimog matarong isip Kristohanon, doon na gyud tay katungod insure nga mo claim ta anak. Amen ba?
mo nang giingon nga buhata kini sa tanang paagi sa imong pag-ampo. No? Kung ihangin ang tanan sa pagpanindog sa ato nga pagbarok mga igsoon, naglaom ko nga doon natin nasabtan sa mga mensahe na pwede natong i-aplikar sa atong pagkinabuhi isip mga Kristohanon. Itang tanan tagsa-tagsa nga muduol sa atong Ginoo o mangayo tagpasaylo sayot ta kung saan ito paagi sa pag-ampo. Una ang daygon nato ang Dios, ikaduha magpasalamat ta sa tanang mga butang nga niya nato, ikatulo ang pagpangayo, ikaupat ang pinaagi sa ngalan ni Jesus, ug ang ikalima mao amin. Lumaw na ang paagi nato sa mga pag-ampo, no? Ito acts, di ba? Adorasyon, confession, ug sa English pa thanksgiving and supplication. Muna sa meaning sa acts. So, una ang mga pagdaig, daigunin mo ang Diyos, kung saan ang ginahimo, ikamaayo, dahil imo siyang pasalamatan. Ikatulo mangayo, dahil ka sa imong ikinanglan. No? Then in Jesus' name I pray. Amen. Sa kitang tanan, budungol ka sa Ginoo. Doon ka, atong pangayoon na atong kinanglan. Dalaygon, wala ang Diyos. Ano yan, mga anak. Nagatay, nagpasalamat kami kanina tungkol sa imong kamaayo sa tagsanamat ka mga kinabuhi. Salamat, Lord. Ikaw ang nakadungan kita sa gitinahanglan sa imong mga anak. Lauman kung ikaw magahatag ni imong supply sa ilang itinahanglan. Hallelujah. Doon na may digit nila malitok, Lord. Kapag nakita na imong ang kinailang ikinahanglan ikaw, Lord, ang maghahatag na inyo. Jesus name. Atong awitan ang atong Ginoong Diyos nga igsoon. Dili ko ibaylo ang presensya mo, Jesus. Hallelujah. Dili ko ibaylo ang presensya mo, Jesus. Sa mga utang kalibutan, kay ang mga butang lumalabay lamang. Apan ang presensya mo, way katapusan. Kus mo na ito igsoon, isingit na ito. Dili ko ibaylo ang presensya mo, Jesus. Sa mga butang ning kalibutan, kayang mga butang lumalabay lamang. Apal ang presensya mo, way katapusan. Sa makausapay son, dili ko ibaylo ang presensya mo, Jesus. Sa mga butang ning kalibutan, kay ang mga butang lumalabay lamang. Apal ang presensya mo, way katapusan. Apal ang presensya mo, apal ang presensya mo, way katapusan. For the last time, so